Kung paano nakatagal si Amanda nakapiling sa isang silid at kasiping sa isang kama, ang taong alam niyang maaring pumatay sa kanya. Siya na lamang ang tanging nakakaalam. Sa loob ng ilang araw, matapos nilang umuwi sa malaking bahay, lumala ng lumala ang takot sa dibdib ni Amanda. Pakiramdam niya sa kanyang bawat pagtulog ay baka hindi na siya magigising kinabukasan. Sa bawat pagkain na iaabot sa kanya ni Vincent, pakiramdam niya ay palaging may lason. "Sweetheart, may sakit ka ba? Ilang araw ko nang napupunan na matamlay ka." Puna ni Vincent sa kanya. Kasalukuyan silang lula ng kotse papunta sa opisina. Wala lang akong ganang kumain." Matabang niyang tugon. "Magpatingin ka kaya sa doktor, baka kung ano na yan." Nag-aalalang sabi nito. "Wala ito. Naninibago lang ako sa buhay may asawa." Pinikit niyang mga mata at pinahalata sa katabi na ayaw niyang makipag-usap. "Baka naman naglilihi ka na," sabi nito sa himig na nagbibiro. Napadilat si Amanda. Mahigit isang buwan na nga pala siyang hindi nakakaroon. Magiging daddy na ba ako? Lumarawan ng katuwaan sa mukha ng lalaki na makitang natigilan siya. "Hindi, pagod lang ito." Ipinasya niyang huwag na munang sabihin ditong nabuong hinala. Nang tanghaling iyon, ipinasya niyang sumaglit sa doktorang kaibigan. Tama ngang hinala niya, kaya pala ilang linggo na siyang nagpahihilo. Nagbunga ng mga pagninig nila ni Vincent. "Congratulations, Amanda! Ilang linggo ka na palang nakakasal, nagbunga na kaagad." Biro ng doktora. Namula si Amanda sa biro ng kaibigan. "Ikaw naman, uso na ngayon yun," pairap niyang tugon dito. Dahil hindi niya dala ang sariling kotse, nagtaksi na lamang siya pabalik sa opisina. "Saan ka galing?" Sa lubong ang kilay na sita ni Vincent. Kanina pa ito sa opisina ni Amanda. "Anong ginagawa mo dito? Sagutin mo munang tanong ko. Saan ka galing?" Inis na giit nito. Tumawag kanina si Claudia, nagpasama sa pagbili ng regalo sa boyfriend. Sa kalituhan ay naidahilan niya. "Katatawag ko lang kay Claudia, hindi raw kayo nakikita mula nang ikasal tayo." Lalong tumiim ang anyo nito. Natamemeng bigla si Amanda. Hindi talaga siya marunong magsinungaling. "Saan ka galing?" May kalakasan tanong nito. "Kailangan mang lahat ng lakad ko, alam mo?" "Okay, I was bored. Ipinasyal ko ng mag-ikot-ikot sa mall. Satisfied?" Irritable niyang tugon. Hindi niya ipagtatapat sa kanyang asawang kalagayan niya hanggat hindi nasisiguro ang kanyang kaligtasan. Nabigla man sa sagot niya ang lalaki. Pinili nitong tumalikod at lumabas ng opisina. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi sila sabay na kumain at hindi sabay umuwi. Maaga siyang lumabas ng opisina at nagtaksi patungo sa SM Mega Mall. Litong-litong puso't isip ni Amanda. Ang isang bahagi ng puso niya nag-uutos na sabihin kay Vincent na magkakaanak na sila. Ngunit ang utak niya tumututol. Para ano pa, tsak namang walang halaga kay Vincent ang nasa sinapupunan niya. "Amanda!" Isang baritonong tinig ang tumawag sa kanya. Hindi niya kilala ang lalaki, ngunit parang pamilyar sa kanya. "Hindi mo ba ako natatandaan, Amanda? Ako si Anton." Nakangiting saad nito. Paano nga ba niya ito makikilala, gayong ang Anton na kilala niya ay yung binatilyong nanlilimahid noon. Gula-gula nitang kasuotan, payat at mahabang buhok na laging pinag-ipitan ng kinukupit na pera. Ang Anton na kaharap niya ngayon ay malayong malayo sa Anton noon. Gwapong-gwapo ito at matikas na matikas sa suot na abuhing toksido. Malaki na rin ang pangangatawan at tumangkad pa kaysa dati. "Anton, ikaw nga ba?" Magkahalong galak at pagtataka ang gumuhit sa anyo ni Amanda. "Ako nga, ang ganda-ganda mo na ngayon. Kamusta ka na?" "Heto, mabuti. Ikaw, kamusta ka na? Mukhang asensado ka na ah. Anong nangyari sa grupo?" Sunod-sunod niyang tanong. Kumulimlim ang mukha ni Anton na pati imbagang. "Bakit? Doon na muna tayo sa loob ng restaurant. Marami akong ikikwento sa'yo. Tungkol sa nangyari sa amin mula nang mawala ka." Niyaya nito si Amanda sa Cafe Elise. Nagimbal siya sa balitang sinabi ni Anton. Di umano'y pinahirapan ng grupo ng malaman ni Bartolo na nakatakas siya. Pilit na pinagtatapat ang mga ito kung saan siya itinago. Nang walang makuhang impormasyon, ikinulong sila at ilang araw na hindi pinakain. Hanggang bumigay ang murang katawan ni na Eddie at Merly. Namatay ang mga ito sa sobrang pahirap. At si Anton, dahil sa tibay ng dibdib ay nakatakas at nakaligtas ng kupkupi ng isang social worker. Kalinsunod noon ay ang pagkabuwag ng sindikato. Pinag-aral ng social worker si Anton at ngayon nga ay kaharap na niya at matagumpay na sa buhay.
Hindi napigilan ni Amanda ang mapahagulhol nang may isip na siyang dahilan kung bakit kinailangang mamatay ang dalawang kaibigan. Kasalanan ko. Kung hindi ako tumakas, hindi nila kayo parurusahan. Halos maganda buhol-buhol ang hiningang sabi niya sa pagitan ng pag-iyak. Shh! Huwag mong sisihin ang sarili mo, alon ni Anton. Nang hindi nito mapatahan si Amanda, minabuti nitong yakapin ang kababata at hayaang umiyak sa sariling dibdib. Ngunit ang pag-iyak na iyon ni Amanda ay hindi lamang para sa mga kaibigang na mayapa, kung hindi sumalit din sa isip niya ang kapalarang nakatakda niya sa pitin sa kamay ng lalaking pinakasalan. Umiyak siya nang umiyak sa dibdib nito. Hinayaan niyang maubos ang luhang kay tagal niyang hindi napalaya sa pakiramdam na wala siyang kakampi. Wala siyang kamalay-malay ng mga sandaling iyon ay nasa hindi kalayuan lamang si Vincent. Nagbabaga ang paningin nito. Pigil na pigil ang damdamin sa inaakalang kataksilan ng babaeng tinakda na sariling ina. Salamat na lamang at nakapag-isip-isip pa si Vincent. Sa halip na sugurin ng dalawa, ipinasya nitong lisanin na lamang ang lugar. I'm okay, pasensya ka na ha. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Nagkahalo-halo kasing problema ko, sabi ni Amanda. Nang mapayapang kalooban ay kusa na siyang lumayo sa lalaki. Naisip niya na nasa publikong lugar nga pala sila at maaaring may makakita sa kanila. Bakit? May problema ba? Tanong ni Anton. Pinagtapat ni Amanda sa kausap ang lahat, pati ng pagpapakasal niya sa anak ng taong kumupkup sa kanya. Pero inilihim niya ang balak ni Vincent. Natuwa ito sa naging buhay niya, bagamat nagtataka kung bakit mukha siyang aborido. 11:00 na ng gabi, nakauwi si Amanda. Inabutan niya si Vincent na tulog na. Nag-shower na muna siya bago nahiga sa tabi ng asawa. Iningatan niyang huwag makagawa ng kilos na sukat ikagising ng lalaki. Hindi kumikilos ang lalaki. Nasa katotohanan ay nakikiramdam lamang. Timping-timpi ang kalooban nito. Gustong-gustong kumprontahin ang babae. Tulog na si Amanda nang bumangon si Vincent. Matiim na pinagmasdan ang kagandahang nakalatag sa tabi niya. Ang kagandahang inakala niya ngayon na makamandag pala. Kinuha nitong bag ng babaeng nakapatong sa ibabaw ng tokador. Magbabaka sakali siyang baka may matuklasan siya doon kung papakailaman niya ang gamit nito. At hindi nga nagkabula ang hinala. Nakuha niya sa bag nitong resulta ng pregnancy test. Nalalambot siyang napaupo sa gilid ng kama. Ito ba ang iniiyakan ni Amanda sa dibdib na lalaking kinatagpo sa mall at kaninong anak ang batang dala-dala din ito ngayon? Kanya ba o sa lalaking kasama ng asawa kanina? Napasuntok sa palad si Vincent, malalim na buntong hiningang sunod-sunod na hinugot upang pakalmahin ang sarili. Tumayo siya't nilapitan ng asawang natutulog. Tiimbagang na muli niyang pinagmasdan ang kagandahan nito. Kagandahang noon pa man ay hindi na niya makalimutan kahit anong pagpipilit ang kanyang gawin noong nasa Amerika pa siya. Napadilat si Amanda sa pakiramdam na may nagmamasid sa kanya. Namulatan niya ang galit na titig ng asawa. Vincent, bakit? Agad ay naghinala siya na ito na ang gabing hinihintay niya. Ang araw na papatayin na siya nito. Takot siya, ngunit hindi para sa kanya, kung hindi masigit sa kaligtasan ng batang nasa sinapupunan niya. Hindi umimik ang lalaki, nagsindito ng sigarilyo at nagbuga ng usok, na lalong nagdulot ng iba yung tensyon at takot kay Amanda. Tumayo siya sa pagkakahiga. Lalaban siya, kahit na ikamatay nilang mag-ina, lalaban siya. Ngunit wala ang marahas na kilos sa anyo ng lalaki. Pagbuntong hiningang naupo ito at tumitig sa asawa. Sana Amanda, kung talagang ayaw mo sa akin, sana'y sinabi mo. Bakit kailangang saktan mo ko ng ganito? Napamaang si Amanda sa sinabi ng lalaki. Nalilito na nga siya, lalo pa siyang naguguluhan sa sinabi nito. Ipapaayos ko na kay attorney ang manang paghahatian natin. Malaya ka na. Vincent, ano bang pinagsasabi mo? Nawala ang takot sa dibdib ng babae. Bago tayo ikasal, nakuha ko to sa mga gamit ni Mommy. Isang nakatuping sulat ang inabot ni Vincent kay Amanda. Sa aking mga anak, ang naunang sulat na binasa sa inyo ni Attorney Salvador ay walang katotohanan. Ang sa akin lang naman iba kasakaling matutunan yung tanggapin ng isa't isa. Ngunit kung hindi niyo masusunod ang habilin ko, ay walang bisang testamentong aking iniwan. Paghahatian pa rin ninyong kayamanang naiwan ko. Gayunpaman na kay Vincent na kung papayag siyang bigyan si Amanda ng kaparte sa kayamanang naiwan. Hindi naman legal ang pagkakaampon ko kay Amanda kaya totoong wala silang karapatan sa mga naiwan ko. Ang bahaging ito'y nakasa din sa testamentong iniwan ko. Ibinilin ko nga lamang kay Attorney Salvador na saka nabasahin. Muli, patawad mga anak. Nagmamahal ang inyong ina.
Napakapit sa gilid ng kama si Amanda. Parang mauuyot ang kanyang pakiramdam. Bigla rin ang dating ng realidad sa kanyang pangunawa. Matagal nang alam ni Vincent ang tungkol sa sulat. Bakit hinayaan pa rin itong ituloy ang kanilang kasala? Vincent, bakit? Baling niya sa asawa. Huwag ka nang magtanong. Ihanda mo ng sarili mo. Malaya ka nang makakaalis sa bahay na to. Gayunpaman, makukuha mo pa rin ang parte mo sa mana. Yun lang at lumabas na ito ng silid. Tigagal na naiwan si Amanda, lalong naguguluhan ang kanyang damdamin. Hindi na siya nakatulog hanggang sa tumilaok ang manok ay nanatili siyang gising. Umaasam na sana'y bumalik sa silid ang asawa upang makausap nito ng matino. Ngunit ang narinig niya ay ang ugong ng kotseng papaalis. Dali-dali siyang dumungaw sa bintana. Natanaw pa niyang papalabas sa gate ang kotse. Hindi siya pumasok sa opisina. Hinintay niyang bumalik si Vincent. Ngunit tanghali na wala pa ito. Tumawag siya sa opisina pero hindi naman daw ito pumasok. 2 araw na wala pa rin si Vincent. Ang tanging sumakamay niya ay mga kasulatang nagsasaad na may karapatan siya sa kalahati na ari-arian ng mga Dalrios. Kompleto ng lahat, pirma na lamang niya ang kulang. Walang nakakaalam kung nasan siya. Ang hiling niya bago kami nagkahiwalay. Sana'y wala ka na sa bahay na ito sa pagbabalik niya. Saad ni Atty. Salvador. Hindi ko matatanggap ang mga to hanggat hindi ko siya nakakausap. Marami akong liliwanagin sa kanya. Ibinalik ni Amanda sa abogadong mga papeles. Pero Mrs. Del Rios, magagalit si Vincent kapag hindi niyo panilisan ang bahay na to. Makulit na pahayag nito. Wala akong pakialam sa galit niya. Kung saan niya ako iniwan, doon niya ako daratnan. Sabihin niyo sa kanya, makipagkita muna siya sa akin bago ko tanggapin ang lahat ng ito. Walang nagawa ang abogado sa katigasan ng pasya niya. Naghintay si Amanda, 1, 2, 3 araw, ngunit walang Vincent na nakapagkita sa kanya. Noon niya naalalang sweet na kanilang inukupa noong honeymoon nila. Nagbihis siya kagad at nagtungo doon. Naroon nga si Vincent, nilulunod ang sarili sa alak. Anong ginagawa mo dito? Sa unay pagkabigla na may langkap na galit, ngunit saglit lamang yon dahil ang humalili, tinitimping pananabik. Ayaw mong umuwi, ayaw mo kong puntahan. Kaya hinanap kita dito. Bakit Vincent? Ano kasalanan ko? Huwag mo na akong ululin, Amanda. Alam ko nang may kalaguyo ka. At alam ko nang napilitan ka lang napakasal sa akin. Oo, kasalanan ko. Pinilit kitang makasal tayo sa kabila ng nalaman kong hindi naman pala sa pilitan ng habili ni Mommy. Akala ko kasi sapat na yun para matiyak kong hindi ka malalayo sa akin. Hindi ko inisip na baka may lihim ka palang kasintahan. Puno ng kapaitang pahayag ng lalaki. Wala akong alam sa sinasabi mo. Walang ibang lalaki sa buhay ko maliban sa'yo. Nagpakasal ako sa'yo sa kabila ng nalaman ko kay Alyssa na papatayin mo ko pagkatapos ng kasal natin. Kahit natatakot ako, tiniis ko yon. Ang sabi ko sa sarili ko, bahala na. Hindi ko mapagpasyahan kung iiwan kita. Dahil sa kabila na natuklasan ko, hindi ko kayang mawali sa'yo. Nanlilisik ang matang inilang hakbang ni Vincent ang pagitan nila. Marahas na hinawakan ito magkabilang balikat ni Amanda. At anong kinalaman dito ni Alyssa? Si Alyssa isang pangit na kahapong matagal ko nang tinapos at kung papatayin kita, sana'y noon pang gabing natuklasan ko may ibang lalaki sa buhay mo. Pero hindi ko kayang gawin yun. Mahal na mahal kita. Hindi ko ma-imagine ang sarili kong sinasaktan kita. Kaya nga pinasya ko na lang na lumayo sa'yo para mabawasan ang galit sa dibdib ko. Hindi mo ko papatayin? Hindi totoong sinabi sa akin ni Alyssa? Kahit nalilisik ang mga mata ng kanyang kaharap, kahit wala pa rin katiyakan kung totoo nga ang sinasabi nito, laksa-laksang tuwang sumasa puso niya. Walang babalang yumakap siya rito. Amanda, kusang kumilos ang sabik ng mga braso ni Vincent payakap sa babaeng ilang araw niyang pinangulilahan. At kahit kapwa puno ng agam-agam ang kanilang dibdib, hindi naging sagabal yun para bigyan layang pagtatagpo ng kanilang mga labi. Pagtatagpo ng mga labing naging mitya para matagpuan nila ang mga sariling buong kapanabikang inaangkin na palang isa't isa. At nang matapos ang kapusukan, saka lamang nila napagtanto kung anong kanilang nagawa. God, akala ko hindi ko na muling maangkin ang babaeng pinakamamahal ko. Punong-puno ng paghihirap ang kalooban ni Vincent. Come again, sweetheart. Gusto ko marinig ang mga katagang mahal na mahal mo ko. Hiling ni Amanda. Mahal na mahal kita, noon pa. Kaya nga hindi ko matanggap noon ang sinasabi ni Mommy na magiging kapatid kita. Hindi ko nagustuhan ang pagtawag mo sa akin ng kuya. Tinago kong damdamin ko sa pamamagitan ng pang-aalipusta sa'yo. Isa pa'y napakabata mo pa noon. Kaya lumayo ako. Pinilit kong kalimutan ang nadarama ko sa isang musmus.
Sabi ko nga sa sarili ko, siguro'y nakarma ako sa paglalaro ko sa mga babae. Ngunit nang ipadala sa akin ni Mommy ang larawan mo nung graduation mo, hindi ko na napigilan ang puso ko na mahalin ka. Iba ang naging pakahulugan ko noon sa sinabi mo. Akala ko'y hamak na hamak pa rin ang pagtingin mo sa akin. Matapat na tugon ni Amanda. Manhid ka kasi, hindi mo ba napuna? Halos ay ayaw kumawalay ka sa paningin ko. Sinasabay kita sa pagpasok at tinitiyak na akong kasama mo sa pagkain sa tanghalian. Hindi makikibo si Amanda. Maling-mali pa lang lahat ng hinala niya. Nagpatuloy si Vincent. Kaya nang mamatay si Mommy, kahit na hindi dapat na matuwa ako'y nadama kong damdaming yun. Dahil sa huling habilin niya, yun ang para sa akin ay pinakamagandang pamana. Kaya nga nang mahalungkat ko ang gamit niya sa isa pang liham, nagpanik ako, naglasing ako. Dinaan kita sa dahas para mapilitan kang pakasal sa akin. At natuwa ako, Amanda, nang maramdaman ko may katugon ang nadarama ko kahit sa kilos mo lang. Nag-uumapaw ang kaligayahang hinayaan lamang ito ni Amanda na magkwento na magkwento. Kaya ganun na lang ang sakit ng loob ko na matuklasan kong may iba ka na. Punong-puno ng kapaitan ng boses ni Vincent. Hindi totoo yan. Ikaw lang lalaki sa buhay ko. Nakita ko kayo, magkayakap kayo sa restaurant. Umiiyak ka, inaalo ka niya. Biglang bumalik sa alaala ni Amanda yung tagpo na nagkita sila ni Anton at umiiyak siya sa dibdib nito. Si Anton yun, pagtatapat niya. Kaya ako umiiyak sa dibdib niya dahil nalaman kong kinahinat na ng mga kaibigan ko noon na nagbuwis ng buhay dahil sa ginawa kong pagtakas. Ibang istorya ng buhay ko yon. At isa pa'y masakit na masakit ang kalooban ko noon dahil ang akala ko nga'y may balak kang patayin ako. Gaga ka talaga, hindi mo ba naisip na gusto lamang ni Eliza na guluhin ang buhay natin? Nang gabi bago tayo ikasal, hindi ka sa bahay natulog. Sabi niya magkasama daw kayo. Oo, magkasama kami. Tinawagan niya ako, nagkita kami sa ibaba ng hotel. Nag-usap, hindi ko akalain na may baluktot pala siyang hangarin. Muntik na tayong paghiwalayin ng ating mga maling akala. Lumuluhang niyakap ni Amanda ang asawa. Talaga bang wala kayong relasyon ng lalaking yun? Nagbibirong saad ni Vincent. Vincent, ano ka ba? Wala ka bang tiwala sa akin? Komo ba pinulit lang ako ng mommy, hindi ka na naniniwala sa mga sinasabi ko? Nagdaramdam na lumayo siya sa pagkakayakap dito. Tamo to, nagtampo ka agad. Halika nga dito, ilang araw na ako nananabik sa'yo, akala mo ba? Muli siyang kinabing nito at papalapit at mariing hinagkan. Kapwa sila na tahimik, muling dinama ang pag-ibig na namamayani sa puso ng bawat isa. Sandali, may sasabihin ako. Humihingal na pinalit niyang makawala sa pagkakayakap ng asawa. Ano na naman yun? Buntis ako. Akin ba yan? Nakakalokong tunong ni Vincent at kanina pa sa palagay mo, nagtatampong kumawala ulit si Amanda sa mga bisig ni Vincent. Ikaw naman, hindi na mabiro. Halika na nga. Alam mo namang ikaw ang una. Noon pa ito nabuo. Magdadalawang buwan na, nakangusong sabi niya, naiinis siya sa ginagawang pangangantsaw ng asawa. Alam ko naman yun binibiro lang kita. At para mawala ang hinampon niya, muli nitong inangkin ang kanyang labi. Hindi nagtagal at pawang buntong hininga na lamang ang maririnig sa loob ng silid. Dito na po nagtatapos ang ating maikling kwento. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli magkita-kita po tayo sa susunod nating kabanata.